Good day everyone. I'm Lawrence Suez. So I discussed about benchmarking exchange, blow marking, benchmarking and the four types of benchmarking, three types of technology and system approach to technology. So first is benchmarking exchange. Predicts that as companies become more eternally focused, customer service issues will gain momentum and the years of to come. So ang benchmarking exchange which is nagpasabot ni nga kung ang kumpanya mas nag-focus siya sa external focus sama sa competitors of customers. So mas mudako ang importance sa customer service sa umaabot. For example, ang usa ka hotel sa Cebu lagtan-aw sa service sa laing hotel nga mas sikat. So kung nakita nila nga mas paspas ang check-in sa competitors, ilang sundon ang or labuan nila. So tungod ani mas mo-improve ang ilang customer service. So next is blueprinting. So blueprinting, examine the flow of service. So ang blueprinting kay sa pagtan-aw nila sa flow sa service gikan sa pagsulod sa customer hangtod sa paghuman sa serbisyo. For example, sa hotel. So ang example niya kay guest mo book online, guest mo check in, guest mo stay sa room, guest mo check out. So tanawon sa management kung asa dapat na delay or na problema. For example, dugay ang mo check in dito nila i-improve. So next is benchmarking. So measures performance in conjunction with improvement initiatives to measures comparative operating performances. So ang benchmarking di ay or performance measurement, so ang pasabot pagtandi sa performance sa imong negosyo sa uban aron makita kung unsa pa ang dapat i-improve, which is gibuhat kani nga base para sa musunod siya. So four types of benchmarking performance measurement. So first is profitability. So kung pila ang halin sa negosyo, for example, kung ang hotel naka-generate og 1 million pesos profit sa usa ka bulan, niya ang competitor kay 1.5 million na pesos nga kinahanglan nila i-analyze kung unsay kunang nila. So next is service quality. So usa ka maayo nga ang serbisyo. For example, customer review sa hotel kung daghan na reklamo sa kalimpyo or kinahanglan nila improve ang housekeeping. So next is marketing effectiveness. So kung ang epekto ba sa ilang pag-promote. For example, nag-promote ang hotel sa Facebook promo. Kung daghan ang bookings gikan dito, epektibo ang marketing. So next is productivity. So usa ka efficient ang trabaho para sa employees. For example, kung ang usa ka staff kaya maglimpyo og 5 ka rooms per shift pero sa lalaing nga hotel sa 8 ka rooms, pwede pa nila i-improve ang system. So next is technology. Is finding increasing application and HTL. So three types of technology have been discussed in the business literature, Gross 1996. So ang technology in HTL kay or hotel and hospitality industry. So mas daghan nakaayo nagamit ang teknolohiya sa hotel o sa tourism. So three types of technology, which is first is product technology. So kani siya technology kay makita ra ni siya sa product or service. For example, sa smart TV sa hotel room, keyword system. So next is process technology. So kanina technology kay makatabang siya sa pag-process sa trabaho. For example, sa online booking system, automatic billing system. So next is management technology. So ang technology nga kanina gigamit para sa pag-manage sa negosyo. For example, sa hotel, management. So for example, sa hotel management software para ma-monitor ang sales o reservation. So like system approach to technology like na classification ni siya. So first is operating system. So kaning operating system kung kani siya mga sistema nga directly nagigamit sa daily operations. For example, sa front desk reservation system. So next is communication systems para sa communication nga sulod sa og gawa sa kumpanya. For example, email system, telephone system, online chat support. So next is management systems. So kanina system kay para sa pagplano o pagdesisyon. For example, ang software nga nagpakita sa monthly sales report aron mahibaw-an kung unsa ka profitable ba ang hotel.